nag-training kayo or nag-aral kayo ng caregiver. 'Di ba? Kahit na sabihin na nating private nurse ang in-applyan mo, huwag kang pipirmahan ng kontratang para sa DH kasi mababa ang sweldo mo. Alam nyo guys, yung mga nurses dito sa New Zealand, yung mga registered nurse, kasi ang sahod po dito kasi binabase po nila sa experience mo, sa level mo. For example, tayo level 7. Ang sahod po natin is nasa 53 per hour, 53 NZ dollar. So magkano po 'yon? So ang sinasahod po natin every 2 weeks po kasi ang sahod. So, ang sahod natin, umaabot ng 4,000 NC dollar. So, magkano yun sa Pilipinas? Ang 1,000 NC dollar is nasa, sabi natin, 35,000 o 38,000. So, times 4. 2 weeks pa lang yun, ha? So, times mo ng 2 sa loob ng isang buwan. So, maabot po siya ng 250 to 300 per month. Kasi depende po yan sa experience mo. Depende yan kung anong level mo. Kaya kung halimbawa guys, na registered nurse ka, gamitin mo. Sayang naman yung pinag-aralan mo. Huwag kang papayag na lokohin ka lang ng agency kasi sayang. Nurse ka, tapos bibigyan ka lang ng kontratang DH. Magkano yung sahod ng DH? Dapat nga ang sahod ng mga DH ngayon is tumaas na. Pero may mga agency pa rin na ang binibigay or nakasaad sa kontrata ni aplikante is 1,500 SAR pa rin. Hindi pa rin tumaas. Pero may mga agency na nagtaas na. So, papayag ka ba na ang sasahurin mo lang is nasa 20,000 pesos monthly? Tapos nurse ka? Kaya paalala ko guys sa mga aplikante, mga caregiver, mga private nurse, guys, kung pipirma kayo ng kontratang pang DH, huwag kayong papayag. Kasi pag pumirma kayo ng kontratang pang DH, magbabase po sila sa kontrata nyo kung magkano ang sahod na ibibigay sa inyo. Halimbawa, ang sahod ng DH, 1,500. Yun lang ang sahod ninyo, napakaliit. Pagka gano'n, huwag na kayong umalis. 'Di ba? Ang sahod ng mga caregiver sa Saudi Arabia, siguro abot siya ng 2,500. Sa mga nurses naman, depende kung nasa government ka or nasa private ka. Kung nasa private ka, medyo maliit. Pero kung nasa government ka, malaki. Pero hindi sila sasahod ng 1,500 SAR. Sobrang mura po yun. Sobrang maliit. Sayang naman yung mga kaalaman ninyo kung ang sahod nyo is 1,500 SAR lamang. Nag-aral kayo. So, papayag ba kayo na ganun lang kalaki ang inyong mga sweldo? Guys, huwag po kayong magmadaling mag-abroad. Lalo na yung mga pumapayag na yung kontrata nila is DH. Gamitin po ang inyong kaalaman para mas malaki po ang sasahurin nyo sa ibang bansa.